Huwag hayaang magkaya sa Filibustero! Para sa Pilipinas! Isostomo! Sa mundong kinagkagalawan, pagpasta Kumpleto ang kamatayan! Bitawan niyo ko! Mamalakas. Uy! Inay! Tulungan mo ko, kuya! Makinig sa Basilio! May bumaya! lahat ng mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkaya sa iba. Kawalang sala. Sa munting palaruan ang bata. Sa panahong ito, kung sino ang susuko ay siyang matatalo. Lahat ay maaaring maging bayani. Ngunit ang mga pinakamatatapang lamang ang magwawagi. Yung tanging panalangin di mawawala. Alam niyo ba, nakakaimot ang bansang ito. At ang ibang pamahala dito kumpara sa pamahala sa Madrid. Ang masama pa, punayin niyo nakatira. So, un ejemplo. 20 taon ako nagsilbi at nagtiis sa pagdidildil ng kanin at saging sa bayan ng San Diego bilang kura-para ko. Ngunit nang mulit ako yung ilang matatanda, Hermenos Terceros na mga nagatid sa akin, mukha ng utang na loob. Magdaan-dahan kayo, Padre Damaso, sapagkat nasa ilalim kayo ng bubong ng isang Indio. Tama siya, Reverendya. Baka magdamdam si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal lang hindi tinuturing ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Malayang malaya na siya sa mga ganong walang galang na tao. Sigurado naman ho, hindi kasing saklap ang nangyari sa inyo ang sa amin. Naku, sigurado kung nagsasayang ka lamang ng pera sa pagpunta rito, wala kang ibang kakainin kundi tinola sa handaan at matutulog ka ng hindi nasisihan. Un momento, Padre. Sinasabi niyo nagsilbi kayo sa San Diego ng 20 taon. Porque, ba't hindi kayo umalis? Dahil pinagtanggol ng gobyerno ng mga ereyas labas sa ministro ng Diyos. ¿Qué quieres decir, Padre? ¿Qué quieres que decir con eso? ¿Qué hay que decir? Kung ipinakaalis ng pari isang katawan ng isang ere sa isang sementeryo, kahit ng pari ay walang karapatan. Ikaw pa kayong general dito na kalamidad lamang ang dala? Watigil kayo, sapagkat ang gobernador ay kinatawan ng hari. Anong hari? Wala kami kinikilig ng hari kundi ang tunay lang. Huwag niyo alam paninirang sinasabi ninyo, kundi makakarating ito kay Kapitan General. Benteo, magsumbong ka! Akala niyo ba yung natatakot ako? Padre! Minahon kayo, Padre, pagkat nandiyan na ang Donya. Paparaon na kami, Padre Damaso. Tignan mo naman ang itsura ng mga Indio na iyan. Buenas noches, Padre Damaso. Buenas noches. Senyor. Kumusta kayo, Tanyete Guevara? Mabuti, senyor. Marapatan ninyo ang gayan ko ang tradisyon sa Limanyo na pagpapakilala sa bisita kung wala siyang kakilala. Ikinagagalak ko kayong makilala. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Nagagalak ka rin naming makilala, Ibarra. Aba, kahit magaganda ang mga taga-Europa, wala pa rin tatalo sa ganda ng kababayan sa ating bansa. Sus, kasinungalingan! Marahil ay dinala mo rin ang iyong tinuran sa ibang bansa, Ibarra. Mga Ginoo, ikinalulugod ko at pikilala sa inyo ang anak ng aking nasirang kaibigan, si Don Rafael Ibarra.
Isang Ibarra? Siya ay si Juan Crisostomo Ibarra, nanggaling pa sa Europa, at akin siyang sinundo mula sa mahabang niyang paglalakbay. Kinalulugod ko kayo mga tayo. Aba, Padre Damaso, ang kura ng San Diego. Kinagagalang mo makita mo yung isang matalik na kaibigan ng aking ama. Patawad ho, at ako'y yata'y nagkamali. Manhins po, Reverencia. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Senyor, es usted hijo de Don Rafael Ibarra? Si. Maligayang pagbabalik sa iyo. Isang mabait na tao ang iyong ama. Kilala ko at malimit kong nakasama ang iyong ama. At masasabi ko, isa siya sa mga kagalang-galang at matapat na tao sa mamamayan ng Las Filipinas. Maraming salamat po sa inyo. Binawin naman pa po ninyo sa aking ama, maduda po sa mga nangyari sa kanya. Gayong ako, ang kanyang sariling anak ay walang kaalam-alam. Dalhin nyo nga dito ang tinola. Alam nyo ba, sa lahat ng mga pagkain sa Las Filipinas, paborito ko talaga ang tinola. Ilang taon kang nawala sa ating bayan, Crisostomo? 7 taon po, Ginoo. Sa iyong 7 taon sa Europa, malamang ay nakalimutan mo ng iyong bayan. Ang totoo po niyan ay parang ang aking bayan ang nakakalimutan. ¿Qué tontería? ¿Por qué no enviaste un telegrama? Walang galang po. Ngunit may 1 taon akong hindi nakakatanggap ng balita sa aking bayan. Ang katulad ko ngayon ay isang dayuhan. Can you speak English, my friend? A little bit. And thanks for calling me your friend. Senyor Ibarra, sa mga bansang inyong napuntahan, ano ang pinakamaganda at tumatak sa iyong isipan? Patawarin mo ako, Ginoo. Ngunit bukod sa inang Espanya, wala na akong naibigan pa kundi ang ating bansa. Pagkatapos ko kasi mabasa at mapag-aralan ang kasaysayan at kultura ng bansang iyon, ay nakakalimutan ko na rin ang magagandang naalala ko sa bansang iyon. Maldito! Isang ang bulag na angal, iho! Padre, Bakit ka pa nagsayang ng pera upang pupunta ng Europa kung wala ka namang nagustuhan? Kahit sinong gago alam yan. Senyores, huwag kayong magtaka sa aming dating tura. Ganyan-ganyan din ang pakikitungo sa noong bata pa ako at mukhang hindi na siya nagbago. Senyores, tu permitiras, ngunit kailangan ko pang lumisan at tutungo pa ng San Diego sa Macalao para sa Todos los Santos. Hindi ka na ba talagang mapigilang umalis? Alam mo, matagal ka na hinihintay ng aking bulaklak na si Maria Clara. Pamanhin akin doon, ngunit mahalaga ang aking katatagpuin. Muchas gracias sa ni Kapitan. Walang anuman, Ibarra, at mabayan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Tuviste? Ese chico irrespetuoso. Lumalaki ang kanyang ulo at iniisip na siya ang nakatataas. Disparates! Han pasado 7 anyos. Ngunit kahit isa ay wala itong ipinagbago. Kung ano ang aking iniwan noong makalipas ang 7 taon, ay ganito pa rin hanggang ngayon. Hindi man lang umunlad ang aking bayan. Ibarra, sa palagay ko ito ang tamang panahon para ikwento sa iyo ang tungkol sa iyong ama
Anong ibig mo sabihin, Teniente? Namatay ang ama mo sa bilangguan, Ibarra. Hindi pwede. No pwede si Sedir. Ika'y nagkakamali. Hindi ako maaari magkamali. Siya'y aking kaibigan. Ngunit, sumama ka sa akin. Iyong ama ay isang mabuti at matulungin na tao sa ating bayan. Kaya maraming nagmamahal dito. Ang iyong ama rin ay isa sa pinakamayamang tao sa ating bayan dito sa San Diego. Hoy! Hindi mga bawang kaslit ay sasaktan ng walang awa. Para sa Pilipinas! Para sa Pilipinas! Sa kabila ng kabutihan at tulong na kanyang ginawa, ay maraming naiinggit sa kanya, kabilang na ang mga pari ng simbahan sa pangunguna ni Padre Damaso. Si Padre Damaso? Sabihin mo, San, si Padre Damaso po ba ang nagpabilanggo sa aking ama? Hindi siya. Ngunit ang mga sumbuang pagkasibihan ay nanalo, kaya itinulong ang iyong ama. At sabi ni Padre Damaso ay isa siyang filibustero. Jose Siento, hindi maaaring maging filibustero ang aking ama. Mahal niya ang bayang Espanya. Alam ko, umarap ako kay Kapitan General at kinuha ako ang pinakamagaling na abogado. Ngunit, nung siya ay mapulang salad, huli na. Namatay siya sa bilangguan, walang kapi. Gugunita kung wasto at nararapat ang payo ng doktor. Marahil nga'y kailangan mo makalanghap ng sariwang hangin na reklamo. Ngayon din kayo aalis at babalik lamang kung kayo yung galing mo. Ngunit ama, si Ibarra. Ipagsawalang bahala mo muna siya, iha, sapagkat kailangan mo munang magpagaling. Saan niyo ba iibig mo bakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Samahan ko ng Tia Isabel mo para kunin ang gamit ko sa kumbet. Then, cuidado Marino. Iya, hindi ko nais ang lumisan. Todavía necesito hablar con Ibarra. Babalik pa siya! Entiendo, iha. Ngunit para ito sa iyong ikabubuti. Hindi nais ni Ibarra na makita kang ganito. Hindi totoo yan! Mas nanaisin kong makita ng ganito sa lit na hindi ko na siya makikita kailanman. Te lo ruego, ayúdame, tía. Maria! Ibarra? Diaz, Don Santiago. Maaari ko ba sana kausapin ng iyong anak, si Maria Clara? Sige, tumuloy ka. Maraming salamat sa muling pagbisi, ay Diego. Porque hace mucho que quiero ver a tu María. Buenos días, Isabel. Isabel, nasaan ang aking anak? Saglit lamang at pupuntahan ko siya. Clarita? Clarita! Ibarra ya está aquí. Sé que volverás, Crisóstomo. O siya, maganda ko na hinihintay na niya sa labas. Aking binibini. Algo andaman, Maria. Tapatin mo ko, Crisóstomo. Kahit minsan ba'y hindi mo ako nalibot sa ibang bansa? Mari ba kitang malimot? Sa tagal mo ba naman sa Europa, maaaring nalimot mo ako? Ilang taon man ako sa ibang bansa, ikaw lang ang aking tanging naalala. Anong ibig mong sabihin na hindi mo ko nalimot kailanman? Mahal ko, kailanman ay hindi. Sa Alemanya, naglalakad ako sa kanyang kabubatan. Tinatawag ang buhay. Sa wari ko ay nakikita-kita sa mga ulan. Sumisipot sa dahon ng linis. Sa wari ko ay nadidinig ko ang iyong tinig sa lagaslas ng mga dahon. Sa Italia, ang magandang langit ng Italia. Dahil sa kanyang kalinisan naalala ko ang mga busog mong mga mata. At sa kanyang masasayang tanawin, nagugunit ako ang iyong hangin. At sa Andalusia, sa simoy ng hangin na may kahalong bango, ay waring nagpapalanghap sa akin ng iyong pag-ibig.
Lagi din kitang naiisip. Kahit naipilit kong alisin ka sa aking isipan ay hindi ko magawa. Diba? Kung isang araw na tayo nag-away, naglagay ka ng korona ng dahon na kulay kahit sa aking ulo. Ngunit kinuha ng iyong inay at nagdidikdik para gawin ko. Biyak ka doon. Hindi naman. Kaya't yun. Galit ka sa akin. At nung hinatid mo ko sa akin, ito naman naglagas ng korona sa iyong ulo. Natuwa ka at nagpasalamat. Kaya't yun. Kabati tayo. Estás bien, Crisostomo? Pasensya na Marina. Ngunit dahil sa'yo nakalimutan kong aking tungkulin. Anong ibig mong sabihin, Crisostomo? Malapit na ang undas at kailangan ko nang dalawin ang puntod ng aking ama. Sige, hindi kita pipigilan. Eto, ilagay mo to sa puntod ng iyong ama. Maraming salamat, Marina. Antes de irme, kunin mo ito, mahal. Isang krus po bang malaki ang inyong palatandaan? Oo, Iha. Ngunit ang krus po ay sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki. Ang kurang na mamalo, si Padre Garote. Nasaan na po ang puntod ng aking ama? Ang iyong ama? Kung gano'y isa kang Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra. Hindi ba't dapat ikay nasa Europa? Calyate has located dito. Kung gayoy, nasaan na ang bangkay ng aking ama? Ngunit wala na rin po ang bangkay. Tonto, wala pang isang taon nang nailibing dyan ang hinahanap namin. Bakit ito hukay? Pinahukay ng kurang malaki ang bangkay na hinahanap nyo para ilipat sa libingan ng mga inchi. Anong ginawa sa bangkay ng aking ama? Sabihin mo sa akin, nasaan ang bangkay ng aking ama? Naniniwala ko mas ikakabuti kung aanurin nila ang bangkay kesa sa ilipat ito sa libingan ng mga inchi. Kaya itinapon ko to sa ilog. Ibarra! Ibarra! Bilang namumari ko, ikay masaya ngayon. Gusto kong paso. Marapat lamang, sapagkat may natatalo akong pag-asa. Ano namang pag-asa iyon? Maari ko bang malaman? Magnus Tempestas. Nais marahil ninyong maligo, Pilosopong Tasyo. Hindi masamang maligo, lalo na't ako'y nakatalis. Anong ibig sabihin niyo, Ginoong? Hinhit, sana'y kumidlat at matamaan tayong lahat. Sila nais mong gumuho ang bundot magkaroon ng kaguluhan, Pilosopong Tasyo. Mas mabuti yun ang mangyari, dahil yun ang karapat-dapat sa mga tao. Matagal ko nang iminungkahi kay Kapitan na bumili ng kidlat, subalit pawang kwitis at paputok lamang ang kanyang piniling. Jesus Mariosep! Basilio, Crispin, hindi ba kayo uwi? Nalubog na ang araw. Naghihintayan niyang ina sa inyong pagdating at naghanda ito ng masaganang pagkain. Hindi pa ho kami maaaring umuwi sapagkat utos po ito ng Celestial Mayor na hanggang wala pa pong ikawalaw ng gabi ay mananatili kami rito. Tama po siya. Aakyat pa po kami ng kampanaryo at patutunugin ang kampana. Aakyat kayo ng kampanaryo? Mag-iingat kayo. At huwag kayo lumapit sa kampana habang kumukulog. Maraming salamat po, Ginoong Tasyo. Panginoon ko, ingatan niyo ang mga bata. Kuya, natatakot na ako. Umuwi na tayo.
Tiyak na hindi papayag si nanay na pinapalo ako. At kapag ako'y nagkasakit, aalagaan niya ako at hindi na papapalakin sa kumbento pa. Hindi tayo pwede magkasakit, Crispin. Mamatay tayo sa gutom. Kuya, bayaran mo na lang sinasabi nilang ninakaw kong pera para hindi na tayo pagbintangan pa. Alagang 32 piso yung Crispin. Tiyak na hindi magkakasya ang pera natin. Ngunit sabi ng kuray, papatay nila ako pag di ko binalik ang salapi. Huwag kang matakot yan, Crispin. Isa yung kasinungalingan. Ang kinakatakutan ko ay baka malaman ni Inay. Huwag na muna tayong umuwi, kuya. Baka mapapagalitan ako ni Inay. Hoy! Magmumulta ka ng kalahati, Basilio, pagkat mali ang tugtog mo sa kampana. Ikaw naman, Crispin, maiwan ka rito hanggang lilitaw ang perang iyong ninakaw. Hindi akong tumugtog ng kampana ng simbahan at hindi magnanakaw ang kapatid ko. Utos ay utos. Ngayon din ay lilinisin ninyo ang kumbento at hindi linisan hanggang ika-10 ng gabi. Ngunit may permission kami umuwi. Di ba kayo maaaring umuwi? Kuya. Ngunit hanggang ika-9 lamang kami ng gabi pwede maglakad sa kalsada. Baka huliin kami ng Guardia Civil. Ha! Talagang uhuliin kayo pagkat kayo ay mga magnanakaw at raparlas! Kakain na tayo? Hindi mo na ba hintayin ang iyong mga anak? Pero natin sila lang maayos. Umupo ka na at kumain. Ngunit, papatak ng ika-9 ng gabi. Alam ni Basilio ang aral ko sa kanyang kailangan niya magmadali, kundi hindi sila papauwi ng mga gwardyang iyon. Isang magalinong bata si Basilio. Alam niya ang kanyang gagawin. Tama ka. Siya, kain na muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Espero ko, Basilio, ilig, sano, isalvo, ikasa. Amen. Ang sabi ni Filosofong Tasio ay nakababasa na ang anak kong si Crispin at si Basilio naman ay makakakuha na ng sahod ngayon. Ang anak ko ay lumalaki na. Kung gawin mabuti, sabihin mo na lang na pagbuglod niya ako ng piso. Ipagbuklod? Siya. Inay! Buksan ninyo ang pinto, Inay! Basilio! Basilio? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo si Crispin? Anong ginawa nila sa kapatid mo? Bakit siya nagpaiwan? Inuli po siya ng sagsta, Mayor. At pagkakala nilang siya ang nagnakaw ng salapi sa kumbento. At sa takot ko pong mahuli ng alas 10 ng gabi, ay ako po ay tumakas. At sa aking pagtagpo, nang nadaplisan ako ng balasan ako. Diyos Misericordioso, iligtas niyo po si Crispin. Ngunit huwag po kayong maglala, Inay. Hindi nila sasaktan si Crispin. Basilio, ano nangyari sa'yo? Malala yung sugat. Wala ho ito, Ginoo. Pumasok at gamutin natin yung sugat. Maraming salamat na ho, Senyor. Crispin! Huwag yung sasaktan ng kapatid ko! Crispin! Crispin! Basilio? Basilio anak? Ayos ka lang? Tilang naririnig ko po ang boses ni Crispin, Inay. Huwag kang mag-alala anak. Pinagsabihan na si Padre Salvi na huwag gagalawin si Crispin. Siya ay tiyak na maigi doon. Basta, Inay. Sunduin niyo na po si Crispin bukas. At kunin ang sweldo ko. Ayaw ko na po maging sakristan. At kakausapin ko na lang po si Don Crisostomo Ibarra upang kunin niya po ako maging nagpagpastol ng kanyang baka. Oo anak. Crispin anak, naway mabuti ka. Bukas sa bukas din ay susundin ka ng nanay. Diyos ko, gabayan mo po ang aking anak. Iligtas siya at mapayapa. Ilayo siya sa tukso at madilim na katotohanan ng aming panahon. Sa pamamagitan ng indulhensya sa planeta, ay mahahangos sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Sapat lamang ang isa, nag-aaksaya ng intelihensya ang inyong ginagawa. Narito na po ang gulay para sa ating kura. Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahin ngayon sapagkat siya ay may sakit. Kung ganoon, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Ha? Si Crispin? Hindi ba't uuwi na siya sa inyo? Si Basilio lamang naroon. Naiwan dito si Crispin, kaya't nais kong makausap ang mga kura at ipaalam na iuwi ko na siya. Naiwan dito si Crispin.
matapos makapagnakaw ay umuwi rin. Mas masahol pa ata ang iyong mga anak kumpara sa kanilang ama pagdating sa kasamaan. Ha? Hindi totoo yan! Hay, salamat sa Diyos at sadyang kay bubuti nila. Nasaan ang inyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ha? Huwag kang magsinungaling! Sa oras na magsinungaling ka, itatali sa punong kahoy at ikay babarilin. Hindi ko po alam kung nasaan ang anak ko. Matagal ko na pong hindi nakikita ang anak ko, si Crispin. Sinungaling! Ibalik mo ang mga salaping ninakaw ng mga anak mo. Hindi magnanakaw ang aking mga anak. Walang inuwi sa lapi si Basilio, kahit halububin mo pa ang aming bahay. Kaya ikaw ang dadamputin namin at dadalhin namin sa kwartel. Hulihin niyo siya! Ano ba? Ano ba? Bitiwan niyo ako, ah! Ah! Walang kasalanan mga anak ko! Ang kura ay may kagagawa niyan? Senyor. Kung nais hihingi yun, ang nasabing ninakaw na pera ng anak ng babaeng iyan, hingi niya ito kay San Antonio! Ngunit, senyor, hindi maaaring labagin ang utos ng simbahan. Pakawalan ng babaeng iyan! Ay, bubaya! Isa kang biyaya, senyor. Kung hindi dahil sa'yo, ay siguro nakain ako ng buo ng buhayang iyon. Walang anuman, Ginoo. Ngunit hindi dapat ikay maging mapusok. Senyor, tutungo na ako sa aming tahanan. Wala man ako nabingwit ngayon na isda, minabuhay naman ako. Wala talagang kapalit ang iyong kabutihan. Walang anuman, Ginoo. Maaari ko ba bang malaman ang iyong pangalan? Ako, si Elias. Elias? Huwag ka nang mabahalat pa at ako'y tutuloy na, sapagkat mayroong naghihintay sa aking pag-uwi. Senyor! Oh, ikaw pala, Elias. Tingin ako ng tingin sa batisan kakaintay sa iyong pag-uwi. Subalit, hindi ako nakadaan sa batisan sa Salome. Dahil maraming nakaabang na gwardiya sibil sa labas. Natatakot ako, Elias. Mabuti nga, tinulungan ako ng isang lalaki. Ganun ba? Kamusta naman ang iyong pinagdaan ng kasiyahan? Kasiyahan? Oo, kasiyahan. Ang piknik na iyong pinagdaan kanina. Maaari mo bang ikwento sa akin ang mga nangyari? Naabala ko pa yata kayo. Wala yun. Ano ba ang may paglilingkod mo? May nais ba sana ako? Nais ko po sana magpatayo ng isang bahay. Ang taong nag-iisip para sa kapwa ay pinag-iisip ang isang bahay. Bakit hindi ka humingi ng payo sa kura o sa kapitan? Sapagkat naniniwala kung matutuloy ang aking plano ng walang sagabal. Matutuloy na ang plano ninyo. Ngunit mas mabuting may katulong pa. Ano ba ang silbi ng isang paradal na walang mag-aaral? Makapangyarihan ang kura. Subalit hindi ako masyado naniniwala sa taong mapang-abuso sa lakas at kapangyarihan. Alam mo, ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Parang pagmamalabis ang iyong sinasabi, Ginoo. Sa katotohanan, ang inang bayan ang may karapatan. Pipi ang bayan kahit walang dumarating. Di magdadagal. Darating din ang panahon na malalaman niyo ang kanilang pagtitiis. Hindi ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Sapagkat ang iyong lupang sinilangan ay pinamumunuhan ng mga taong walang kariptan. Alam ko yan, Ginoo. Hindi ko nais ipagiganti ang aking ama. Alang-alang na lamang sa kapakanan ang aking bayan. Bakit hindi niyo ipagpatuloy ang inyong pag-uusap? Nabanggit lamang ni Crisostomo ang mga nakatulong sa kanya.
kagaya ng arkitekto at ng reverensya. Arkitekto? Baliwala sa akin ang arkitekto. Nakakatuwa ang mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ito ng kamangmangan ng isang Indyong nagmamarunong. Ako lamang ang gumit ng simbahang iyon. Subalit ang pusaring nais ipatayo ni Crisostomo ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paaralan na ibinubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong. Isipin ninyong kahit ng isang pinakamahamak na Franciscano na magpatayo ng magandang paggamutan sa murang halaga lamang. Paano mo ito nasabi, Padre? At kung tunay nga na mura lamang, magkano naman? Totoo ang aking mga sinasabi. Siya ay nagbabayad lamang ng 8 kwalta. 8 kwalta? Oo, yan ang dapat tularan ng isang naghahangad ng mabuting paaralan. Ngunit Padre, hindi yan nanaisin ng mga mamayan. Alam ko, ngunit yan ay hindi ko na problema. Maaari namang pagbayarin ang lahat. Sandali lamang, Padre Damaso. Buksan ninyo ang mga mata ninyo at pakinggan ang aking sasabihin. Pinawan mo ko! Inusuwasan ko ang tao ito, subalit dinadala siya ng tadhana sa akin. Kaya't ako ang hatol sa kanya. Hindi, mabuting tao ang aking ama. Kung paring ito ay pinapakain at pinapatuloy sa loob ng aming bahay, di ba ito sapat sa kanya? Kayo may mga kapangyarihan sa lipunan. Di ba't karapat dapat siyang mamatay? ¿Qué estás haciendo, Crisóstomo? ¡No hagas esto, Crisóstomo! Pinawan mo ko! ¡Malmata, hija! Maria, tila malungkot ka. Huwag kang mag-alala sapagkat mabilis lamang mawala ang sala si Crisóstomo. Subalit, wala namang sugat na natamo si Padre Damaso at nawala lamang ng malay. Ano bang nangyayari sa iyo, Chavo? Nanuloko ka na ba? Ano bang pagtingin mo sa iyong anak? Para lang bang pagpapalit ng balong at pagpapalit ng nobyo? Mahirap, Isabel. Baka gawin din ang batang iyon kung katulad kay Maria Clara. Kung pahirapan ng iyong anak, makinig ka lamang sa arsobispo. Ngunit ang arsobispo ay priority at walang ibang pinakitunggan kundi ang kapwa-priority. Isipin mo naman ay mabubuti ng iyong anak. Hindi pa siya gumadali at dinadagdagan mo na naman ito. Maniwala ka sa akin, Isabel. Wala akong mas gusto kung hindi makita ang matatamis na ngiti ng ating anak. Bilisan mo! Maglakad ka! Bilisan mo! Ang bagal mo! Senyor, hayaan mo naman akong mauna ng ilang hakbang. Hoy! Akala mo makakatakas ka? Isara niyo ang mga bintana at magpapasok ng kahit sino man. Klaro? Masusunod ko. Pwede Stella, akin. Kawal, ipasok niyo ang babae iyan. Masusunod! Vamos! Magkanta ikaw! Magkanta ikaw! Magkanta! Magkanta ikaw! Tigil! Tumigil ka na! Ngayon, ikaw naman ang magbayla! Magbayla-bayla ka! Magbayla ka! Ngayon, ikaw naman ang sumayaw! Anong hindi ka man nababati na magandang umaga? Pakainin siya at gamutin ang kanyang mga sugat. Huwag hahayaang malampas na nga ng babaeng iyan. Bukas na bukas din ay hahatin siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Ngunit wala po kaming permisyon. Sa utos ng ganyan lang po kami maaari sumunod. Sundin niyo ang utos ko. Tignan mong mga Indyo na yun. Pwe! Naiinggit ka ba sa akin? Oo! Naiinggit ako sa'yo! Naiinggit ako dyan sa kulat mong buhok! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ay hindi taga-Lalawigayan at ako ay taga-Maynila. Oo! Kilala ko kayo! Lalo na itong asawa mong pilay na nagpapanggap bilang doktor! Umuwi tayo, huwag na siyang pansinin. Tuturuan ko ang leksyon ng babaeng to! Ah! Ano ba? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sabi! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!
General, sayang yung suot mong pantalon! Alam mo namang pilay ako. Sana inamon mo siya ng revolver! Nasaan na kayo mga anak ko? Basilio! Crispin! Nasaan na kayo mga anak ko? Mga anak ko! Nasaan kayo? Basilio! Crispin! Andito na si nanay! Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Andito na si nanay! Inay! 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 Ginoo, sino yung babaeng iyan? Siya ang aking inay. Di magtatagal. Ako'y mamamatay na rin. Di maaari. Aking inay. Ginoong Elias. Mamamatay akong hindi man lang naranas ang pagsikat ng araw sa aking bayan. Kayong mga makakasaklaw, taos puso niyo itong tanggapin at huwag kalilimutan ang katarungang nabuwal sa dilim ng gabi.